beloved Boss Mike Cervera. Rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Yan ang sinasabi ko. Oo, si Pangulong Bongbong Marcos gusto nang magmura din eh. Oh, ulit, Boss Mike. Pasok! I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko Natawa ko rito mga kababayan na sinabi, si Raul, itong putang ina to. Kulang, ako na lang nagdugtog nun mga kababayan. Pero alam nyo, minsan no, cute si Pangulo. Pagka ganito siya, maggagawa ng komento, cute din eh, no? Bagay din sa kanya eh. Mr. President, bakit hindi kaya minsan gawin mo yan? Lalong-lalo na doon sa mga sa mga walang yang mga tumutulig sa sayo. Minsan eh, ganyan na rin mo rin. Oo, murahin mo yung malutong. Di po ba? Minsan eh, siguro kailangan na rin yun. Kasi parang yun ang gusto ng mga taong marinig sa'yo. Oh, eto na, tuloy na natin tong mga banat ni Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! murahin. No. Wait. Ulit. Okay. I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Pwede, murahin mo. Walang problema yun. Murahin mo, okay lang yan. Ikaw naman, Mr. President, paminsan-minsan lang eh. Magandang araw po sa ating lahat at sana ay nasa mabuti at mapayapa kayong kalagayan. Yaw. Parating na ang mahal na araw at sigurado akong may kanya-kanya tayong mga lakad. Yan, opo, totoo po yan. Ako nga ho, may lakad. Hindi ko nga alam kung kailan ako uwi. O, so mga kababayan, panoorin nyo itong itong vlog ni Pangulong Bongbong Marcos. O, pasok! Kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Alam natin lahat, nitong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage, mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan. Totoo yan mga kababayan, ang hihilig po nila na makipag-away sa kalsada, konting diferensya, abay gusto makipagpatayan na. Nangyari na nga mga kababayan, nangyari sa may Antipolo, yung bang nagkabari lang po doon at isa nga ho yung namatay. Dahil lang po saan? Sa girian sa kalsada mga kababayan. Ano po? Nung kahapon nga ho, meron pa isa. Diyan po sa may bandang norte, ay may isang bus po na nakikipagkarerahan. Ano po, alam nyo ho, kayong mga nagmamaneho, na katulad ko, konting hinahon. Pag nasingitan kayo ng konti, bahagya. Ilang segundo lang naman yun. Hayaan nyo na. Huwag nyo nang pairalin yung init ng ulo. Ang init-init na ng panahon. Ang init-init na ng usapin sa politika. Ano po, sasabay pa tayo. Yan ang problema. Kaya nga sabi ni Pangulo, ano ba, saan ba nila nakukuha ito? Sagot ko doon mga kababayan sa sinabi niyang, saan ba ninyo nakukuha yung ganyang mga ugali? Syempre mga kababayan, kanino pa nga ba? Di sa mga Duterte, kita nyo naman ang mga pag-uugali. Di po ba? Yung po yung iniwan ni Duterte na mga ugali na minana ng mga naniniwala sa kanya. Kita nyo mga kababayan ko, ang iinit ng ulo nila, paano kasi nakikita saan? Sa namumuno noon. Hanggang ngayon, dala-dala nila. Kaya ganyan. Kaya nga mga kababayan, yung sasabihin na itong si Digong naging magandang ehemplo sa mga Pilipino, kalokohan po yun. Oo, malaking kalokohan po yun mga kababayan. Nasasabihin na naging magandang ehemplo si Digunyo. Ano po? Yun ho yung minana nila tikita nyo naman yung mga anak, mga kababayan, lahat sila kung makapagmura. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling tao. Pag gusto kang murahin, mumurahin ka. Hindi po ba ganyan din yung mga vlogger nila? Hindi po ba ganyan yung mga tagapagtanggol nila? Mura dito, mura doon, di ba? PI dito, PI doon.
Mga kababayan, ang pangit, di po ba? Na gayahin, manahin, itong gawi ng mga Duterte. Tandaan niyo yan mga kababayan. Itong sinasabi ko pong ito na nangyayari, malaki po ang epekto sa kanila nung mga ginagawa nung nakaraang administrasyon at ni Duterte at maging anak niya. Yan po ang katotohanan mga kababayan. Kasi alam niyo naman, karamihan sa ibang mga Pilipino. Ano po? Karamihan sa ibang mga Pilipino. Ano po? Ibig sabihin, hindi ko ho nilalahat pero di ko binabawasan. Lalong-lalo na, puntiryahin na natin yung mga taga-suporta nila. Ganyan sila. Ganyan na ho yung kanilang mga ugali at pananalita. Ay, pansinin nyo ho, mga kababayan. Tuloy natin to. Mr. President, pasok. Turuan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon Yan. pang mga nauwi sa barilan, kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano Kita nyo? Ang tatapang na natin lahat, siga na lahat. Nawala na ho yung pagiging kultura ng pagka-Pilipino natin, mga kababayan. Lahat gusto sila na lang matapang, lahat gusto sila lang magaling, lahat gusto sila mauna, lahat kailangan, walang tatalo sa kanila. Lahat sa kanila la. Sa kanila na. Kita nyo, mga kababayan. Pero kung pagkakaisipin natin, maigi. Napakasimple lang naman ito eh. Sa totoo lang, pinapairal ho nila yung bang ayaw nilang natatapakan yung ego nila. Pati yung maliit na bagay, hindi nila pinalalagpas mga kababayan. Lahat. Oo. Biruin mo, konting siksikan lang, parang hindi naman na sila nasanay sa mga kalsada natin na makikipot talaga. Di po ba? Kita nyo mga kababayan, ano sabi ni Pangulo? Ayan ulitin ko konti. Pasok. at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan, kamatayan. Ang Nako. tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na Yan ang tanong. Saan ba natin nakuha ito? Yun ang tanong ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan natin nakuha ito? Tulad na sinabi ko sa inyo, kanino pa ba natin mamamana yan? Kundi sa nakaraang administrasyon, mga kababayan. Di po ba? Meron pa po bang iba? Mga kababayan, tingin ko wala na. Wala nang iba pang pagkukuhanan ng ugaling yan. Tignan nyo ho ito, mga kababayan. Tignan nyo po ito. Ito, dito ho nila minana, Mr. President. Yang tanong po ninyo na ito, ano tanong ni Mr. President? Tignan nyo ha. ito na pagiging siga sa daan? Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano Yan. Saan ba natin nakuha? Mr. President, ito ang sagot dyan. Mr. President, sa tanong mo kung saan natin nakuha ito, ito dito sa kanila. Yan, yan natin nakuha, Mr. President. Pakinggan mo. Tingnan mo kung gaano mga kasiga ito. Putang ina ninyo. Putang ina ka. Putang ina ninyong lahat. Mr. President, ayan na ho ang sagot sa inyong katanungan kung kanino nakuha at minana itong mga pag-uugaling ito. Yan, sa kanila hong mag-aama, Mr. President. Ganyan ho. Isa pa. Boss Mike, play mo. Ganito po ang ating minana sa mga nakaraang sa nakaraang administrasyon. Lahat ho ng pamilya ho ng mga kababayan ni Duterte, mga anak, ganito ho ang ugali. Wag na ho kayo magtaka, mga kababayan. Kung bakit marami tayong mga kababayan ang naging katulad ng mga Duterte na yan. Putang ina ninyo. Putang ina ka. Putang ina ninyong lahat. Ayos ba? Isa pa, lakihan mo, Boss Mike, para makita. Ayan. Isa pa, Mr. President, sana nanonood ka ngayon. To. Putang ina ninyo. Putang ina ka. Putang ina ninyong lahat. See?
Nakita nyo mga kababayan? Ano pang aasahan natin? Kaya Maestro Paul, ikaw, manatili tayong magalang. Huwag tayong magmumura. Oo, at huwag tayong maging siga sa kalsada. Nagdadrive ka pa naman. Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Maestro Paul, mga kababayan, ay talagang tuloy-tuloy na ho yung pagdami ng subscriber niya. Sumama na ho kayong lahat doon para makasama sa mga subscriber ni Maestro Paul. Ano po? Eto na, balikan natin si Mr. President sa pagtatanong niya kung bakit daw maraming mga naging ganyan na daw ugali ng mga Pilipinong iba. Uwi sa barilan, kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan. Tayo Kasi nga, Mr. President, yung nakaraang administrasyon kasi ganyan ang mga ugali. Kita mo nga, ayaw nilang magpalamang. Kaya nga pati yung posisyon mo, gusto nilang kuhanin. Ganun ang ugali. Napakasimpleng unawain po. Di po ba, mga kababayan? Napakasimpleng unawain. Oo, Maestro Paul, di ko mabasa. Sorry Di ba? Ultimo, yung pwesto, yung katungkulan, yung pagka-presidente ni Pangulong Bongbong Marcos, abay gusto na ho nilang kuhanin. Dahil ayaw ng mga Duterte ang nalalamangan. Hindi pa nagkasya yung pagiging vice-presidente. At hindi pa nagkasya, naging presidente yung tatay. At hindi pa nagkasya, mayor, congressman, yung mga anak. Hindi pa ho. Oo, hindi pa husto sa kanila yon. Dahil ang gusto nila, manatili sa kapangyarihan. Ayaw na nilang bitawan. Kaya nga sila'y nagmamadali, 2 buwan pa lang, gusto na nila ikaw ay pababain. Di ba? Alam nyo yan. Kita nyo? Tuloy, Mr. President. Banatan mo. yung lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Correct. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang Wag daw kayong maging kamote. Kernel Busita, baka naman. Hindi ba karamihan ng nire-representa mo sa iyong party list ay yung mga kamote rider? Karamihan. Anak ng pating na yan. Oo, Kernel Busita, baka naman pwede po. Po? Baka naman pwede budgetan nyo na yung mga rider para bigyan ng tamang seminar at nang sa ganon, matuto sila sa tamang pag-aasal at pag-uugali sa kalsada. Ay nako mga kababayan, aminin ho natin na parang sila na ngayon ang pumalit sa mga jeepney. Ano po? Sabi noon, pag jeepney, hari ng kalsada. Ngayon ho, hindi na. Ang hari ho ngayon ng kalsada, yung mga nagmumotor na kamote. Mga kababayan, mali na sila. Tandaan nyo, babalik ta rin pa kayo niyan. Karamihan, hindi ko naman nilalahat hindi ko nilalahat, nililiwanag ko lang. Marami dyan, yung mga kamote rider, tulad sinabi ni Pangulo, abay, mga kababayan, ang aangas sa kalsada. Akala mo talaga, mga bato ang katawan nila. Kapag ka nasagi mo ng kapraso at tumumba, naku, lagot ka. Babalik ta rin nila. Sasabihin nila, ikaw ang may kasalanan. Porke motor lang ako. Ayan, pabiktim na. Porke motor lang ako at four wheels ka. Ang yabang-yabang mo na. Yan po kasi kadalasan ng eksena, mga kababayan. Baka naman, sa mga kapwa ko nagmumotor din. Nagmumotor din po ako. Pero, mga kababayan, alam ko yung pagiging disiplinado ng nagmumotor. Saan? Sa kalsada. Kasi yung iba nakita nyo, talaga naman. Masingitan ng four wheels. Ano nangyari? Aba, talagang hinabol pa. Hindi na lang hinayaan. Para bang gusto nila sabihin dun sa four wheels, kahit four wheels ka, at two wheels ako, at motor ako, aba, kami ang siga rito. Ayun, nangyari mga kababayan. Nagsapa ka, nakipagsuntukan,
hanggang sa ano, mga kababayan, naglabas ng kutsilyo, hanggang sa naglabas na ng baril. Ayun, bang, bang, patay. Kita nyo mga kababayan, simple lang ho yan eh. Simple lang ho. Kung hinayaan nyo na lang, total naman nagmamadali, o di wala na, nasingitan kayo ng konti, napinahan kayo ng konti, na sinasabi nyo, hayaan nyo na. Ano ba naman yung ilang segundo na mauna? Di po ba mga kababayan? Sa mga hindi pa raw nagla-like, sabi ni Ai Chang, magli-5,000 na tayo pero wala pang 1,000 nagla-like. Ito na, tuloy na natin. Lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo imbis na mag-video. Ito Totoo yun mga kababayan. Totoo yun. Natawa naman ako doon. Yung iba mga kababayan, ayan ho, di ba? Imbis na awatin, mga kababayan, nauuna pa yung video. Ayan ho, sige, sapakin mo na. Yan, nako, hawakan mo nga sa tenga, hawakan mo nga sa may sa may itlog. Sige nga, pitikin mo nga yung ilong. Mga ganong kasi mga kababayan para bang imbis na umawat, sinusulsulan pa nila. Kaya tuloy mga kababayan, yung mga yan, lalong nanggigigil at lalong nagagalit. Di ba? Kasi ang pakiramdam po ng mga ganyan, mahalaga na ho sa kanila yung kanilang ego. Para bang sinasabi nila na etong ego ko to, eto na yung reputasyon ko. Mga tanga, mas maganda po ang nagpapakumbaba. Kasi marami po, ang gusto ay yung taong nagpapakumbaba. Parang si Pangulo, kita nyo. Di ba kahit anong away sa kanya, laging nagpapakumbaba. Hindi sumasagot. Di po ba? Kasi gusto niya ganyan gayahin natin mga kababayan Gayahin natin si Pangulo, mga kababayan, sa kanyang mga pag-uugali. Hindi yung mga kababayan konting diferensya. Nagkatitigan lang mga kababayan. Akala mo kinain ka na. Akala mo talagang ka na, sinaksak ka na. Tingin lang yun mga kababayan. Tingin lang. Kita nyo mga kababayan, nagkatinginan, nagbarilan na. Ay nako mga kababayan, walang kahina-hinahon tulad ni Pangulo. Tuloy. turing na natin mayroon tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Kita nyo mga kababayan, ang lahat ay napag-uusapan ng maayos at malumanay. Parang pinaringgan mo na yung mga Duterte, na hindi man lang makausap ng mahinahon at ng maayos. Tulad ni Sara, tulad ni Sara mga kababayan, imbis na makipag-usap ng maayos, imbis na tawagan si Pangulo, ayun, nagbanta, nagmura, at naku kung ano-ano na sinabi. Inang-ina, 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 inang-ina. Puro ganun mga kababayan. Di po ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag hindi po natin tatalasan ang ating pangunawa sa mga bagay-bagay na ginagawa ng mga leader natin, kayo'y maliligaw. Opo. 80, thank you naman. Thank you naman. Oo. Happy birthday sa mami mo. Opo, naku, maraming salamat. Tuloy. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung Correct. hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Kaso nga Mr. President, hindi talaga ang hirap tanggalin sa kanila yung pagiging ugaling Duterte. Ano po? Ang hirap tanggalin sa mga taong ito yung ugaling minana nila kay Duterte. Akala nila mga kababayan, cool na cool kapag sisiga-siga ka. Cool na cool kapag matapang ka. Cool na cool kapag ikaw ay hindi nagpapatalo
Saan? Sa lansangan. Akala nila, mga kababayan, yung pribileyo na binigyan sila ng lisensya para magmaneho, abay pwede nang gamitin para mag-angas sa kalsada. Di po ba, mga kababayan? Ay, nako. O, tuloy. Scooter now. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Yan. Give me a ride. Yan, isa pa to. Isa pa to. Kita nyo, oh. Yan. Kita nyo, mga kababayan, pati ho, eto po, mga kababayan, ha, pati ho yung mga foreigner. Oo, ha, yung mga foreigner. Oh, na mga dumadayo rito dahil po nakita nila si Digong na ganun ang ugali, akala nila pwede rin nilang dalin at gayahin yung ugali ni Duterte na baboy, bastos at walang ya sa kapwa Pilipino. Kaya tignan ninyo, mga kababayan, kahit mga foreigner na dumadayo at bumibisita lang dito, abay ginagaya na nila yung pagiging sanggano. Yes, you're gonna think about it. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna f***ing rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Siyempre, mga kababayan, ito na tingnan ninyo, Mr. President, opo, alam nyo, siguro, kailangan bigyan talaga ng mga sample itong mga ito Ano po? Welcome, West Philippines si Google. Nako, Wesley Mateo. Wisely Mateo. Matagal na nating sinabi yan. Nahuli na sila. Yung mga mainstream media, nahuli na. Nung araw, isingit lang ho natin tong pinaglalaban ni Wisely Mateo. Nung araw ho, mga kababayan, na nung sinabi ni Marcoleta na wala daw West Philippine Sea, kung inyong natatandaan, nauna na ho tayo na nagsabi na nasa Google Map na yan, nasa mapa na ho, ng buong daigdig, nandoon na ho sa Google Map di po ba? Ang alin? Ang West Philippine Sea, napakita na natin yan, ewan ko ba bakit late na late yung mga taga-mainstream. Late po sila. Ang tagal na natin sinasabi yan. Nasa Google Map na. Google Map ninyo, makikita nyo yan. Ilang beses natin pinakita yan. Hindi lang yata 3 beses. Ano po? Eto na, punta natin Mr. President. Etong foreigner na nag-angas-angas na akala niya yata ang presidente pa ay si Digong. Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang. Yan ako, Mr. President, yung mga vlogger na yan. Mama, may chika ako sa iyo. Ha? Itong mga vlogger, hindi lang foreigner. Mr. President. Nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Si Maharlika po, Mr. President. Eto, mga kababayan, nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga vlogger daw. Eto, tandaan nyo ulit ito sasabihin ko, ha? Sasabihin nyo, baka na naman magkatotoo tong aking napanaginipan kagabi. Opo, kagabi ho, may napanaginipan ako. Alam nyo, ito na, ha? Tandaan nyo ho ito. Baka magkatotoo yung panaginip ko, ha? Live po tayo. Live po ito, ha? Ito, mga kababayan. Maraming makukulong na mga vlogger. Opo, ha? Mas marami po pagkatapos ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, maraming makukulong na vlogger, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin, ha? Maraming makukulong na vlogger na panaginipan ko to kagabi. Grabe. Kaya abangan natin tong mga makukulong na vlogger na to. Live po tayo. Via satellite. From North Korea po. Nasa North Korea po ako. Tuloy, Mr. President. Nabanggit yung mga vlogger, mga kababayan, walang pinagkaiba to. Eto na. Ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan para makakuha ng mga... Ito isang naging
bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, ng Nanggugulo lang, nang aasar lang. Ay naku, mga kababayan, pasok. buwisit lang, ng Nako. babastos lang Hmm. para makakuha ng mga viewers. Huwag Hmm. tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi Oo nga kaya nga hindi ako sumama kay Maharlika, Mr. President kasi nakita ko yung style Oo, ayoko ng ganong samahan. Hindi ako sumasama sa ganyan. Tuloy. naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo, yung mga gumagawa ng ganyan, hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa yan. Tapos na po ang mga dayuhan, akala na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Correct. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Correct, mga kababayan. Hindi pwede yan. Sabi dito ni Maro Maro, si Banat Bay nag-a-apply na ng refugee dito, Japan. Sabi ng kababayan natin, naku, Maro Maro, di pa sinabi ko na rin yan. Sino na ho na nakarinig nung sinabi ko nung nakaraang linggo yata yon na si Banat Bay ho ay nag-a-apply na ng refugee. Di po ba? Refugee, visa, mga kababayan. Sinabi ko na yan, Maro-Maro dito. Nahuli ka na. Alam mo naman ako nauuna ako sa yung ibabalita sa isang linggo na panaginipan ko na ngayon Ganun ako. Di po ba mga kababayan? Ganun tayo rito sa channel na to Yung mababalita sa isang linggo, mga kababayan, ngayon, mamayang gabi, mapapanaginipan ko. Ako, Boss Mark, na-topic mo na yan. Yun na nga, di ba? Oo. Sabi ko sa inyo mangyayari talaga yung mga sinasabi natin dito no? Sige tuloy. Akala kasi mga kababayan, tayo yung ating panaginip, at yung mga dumadalaw sa panaginip natin, basta-basta lang. Alam nyo tandaan nyo ito, hindi bubuka yung bibig ko rito kung hindi credible yung mga bumibisita sa panaginip ko. Yung panaginip ko kakaiba parang nag-iimbita ng mga totoong tao. Parang maro-maro kasi yung mga yung mga dumadalaw sa panaginip ko, parang mga totoong tao. Kaya pag bumuka yung bibig ko, sinabi ko sa inyo, parang siguradong mangyayari na. Kaya yung sinabi ko sa inyo, na malamang sa alamang, pagkatapos ng eleksyon, marami hong mga vlogger ang makukulong dyan. Abangan nyo yan. Abangan nyo. Hindi pa tayo pumapaltos, mga kababayan. Hindi pa tayo, hindi pa tayo nagmimintis sa mga sinasabi natin dito. Kaya, after election po, ito yung prediction kanyo sa panaginip ni Boss Mike. Marami daw hong mga DDS vlogger na makukulong. Yan. Abangan nyo yan. Abangan nyo. Nako, sabihin nyo kapag hindi nagkatotoo, Boss Mike, nagmintis yung panaginip mo. Nako, nagmintis. Ngayon, mga kababayan, dahil mahal natin sila, Mahal natin sila. Ngayon pa lang itong panaginip natin, paalala na sa kanila. Di ba? Pinapaalalahanan natin itong mga vlogger sa kabila, nako, na kayo ay maghinay-hinay. Maniwala kayo sa panaginip ko. Hindi pa to nagmimintis kahit isa. Lahat nagkatotoo talaga. Kecho? Jay Sales? Jojo Chavez? Ai Chang? Arnold Lopez? Salvacion? Rufino? Nako, maro-maro, namintis mo yung alin, yung ating topic na na si Banat Bay ay humihingi na ng refugee visa sa Japan. Kita mo, ikaw nandiyan ka, pero nauna pa yung balita sa akin kasi dumalaw na sa panaginip ko yan Oo! Dumalaw sa panaginip ko! Di ba? Eto na, tuloy na natin si Mr. President. Baka naman kabahan yung mga DDS Sana wag nilang mapanood to.
Kaya lang nga, mga kababayan, tingnan ninyo tulad ho ni Maro Maro, minsan hindi ho niya napapanood yung ating live. Kaya ho, minsan ho, yung ating live, kunyari, yung live natin ng umaga, minsan ho, ito'y nire-replay ng admin ng gabi. Nang sa ganon, yung mga hindi nakapanood ng umaga, mapanood ng gabi. Tulad ni Jerry Ramil, yung kagabi, hindi niya napanood. Di kapag ni-replay ngayon, mapapanood nila. Ganun po yun ha. Kaya wag na ho kayong magtaka. Okay? So ito na, tuloy-tuloy. Pasok! Likas na mababait ang mga Pilipino. Magalang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Yun na nga Mr. President, totoo yan. Likas talaga sa mga Pilipino ang mabait. Mapagkumbaba, mahabang pasensya, mapagbigay, mapagmahal. Kita mo si Digong, napakaraming minahal. Biruin mo, umabot pa kay Hanilet yung pagmamahal niya. Kaya magtataka ka, sa sobrang pagmamahal ni Digong, si Hanilet napatulan pa. Di ba mga kababayan? Kaya ganun. Oo. Sige, Mr. President, kaya lang nawawala na ho yung pagiging kultura natin na yan. Sana po, Mr. President, kayo po sana maging halimbawa, di ba? BMB Admin Alexandre, sana kayo ho yung manguna at nakikita naman po namin na talaga namang nasa sa inyong pag-uugali yung lahat ng sinasabi nyo. Tuloy. Kaya't nakakalungkot na makitang naaabuso ang ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nanghuhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan. Nako! Dapat tayong pumalag sa mga bullying. Nako, mga kababayan. Dapat tayong pumalag sa mga bully. Nako. Ay, mga DDS, mga vlogger. Pag-aralan nyo itong sinasabi ni Pangulo, Pag-aralan nyo. Dapat tayong pumalag sa mga bully. Abangan nyo yan. Nako po. Ayan may clue na kayo May clue na kayo. Tandaan nyo ho itong araw na itong sinasabi ko. Hindi naman pwedeng diretsahin lahat yung sabihin, Pero kung pag-aaralan nyo itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, baka kumonekta sa panaginip ko. Ano ba? Nakuha ninyo? Kung pag-aaralan nyo itong mga binibigkas ni Pangulong Bongbong Marcos, parang kumukonekta na ho sa panaginip ho natin. Pansinin nyo ito, ulitin ko. Yan Pambabastos. Pero hindi nanghuhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama Ay, nako! Hindi nangangahulugan na palalagpasin ito ng pamahalaan. Dapat, kailangan nating pumalag sa mga bully. Nako, yari na. Magkakatotoo yata yung sinasabi ko. Narinig ba ninyo? I-connecta nyo sa sinabi ko kaninang panaginip natin, Sa panaginip natin, yung binigkas ni Pangulo. Ayan. Kapag hindi pa kayo natauhan, mga DDS, mga vlogger, mga kaibigan, mga kapatid, baka naman. Alam nyo na, alam nyo na. Tuloy. nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Ngayong darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Mabuhay po tayo lahat at mag-ingat po tayo sa daan. Yun! Bagong Pilipinas! Kita nyo mga kababayan Narinig nyo, napakaganda lang sinabi ni Pangulo na yan. Baka naman hindi nyo matandaan. Our beloved Boss Mike Cervera